sa isyu ng bangag-bangag, pulburon-pulburon. Konektado po dito sa isyu ng West Philippine Sea, mga kababayan. Madaling sabi, diversionary tactics ang ginagawa po ng China using yung kanilang mga minions dito sa ating bansa para buwelo sila sa kanilang tinatawag na creeping invasion. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito po yung matinding revelasyon ng ating Philippine Navy. Ang sabi po, mga kababayan, yung China is now operating fully functional military base dito po sa Sobe Reef. Iyan po yung Sobe Reef na inoccupy ng China. Ayan po. Ito yung Palawan. Ayan, Palawan. Ito po yung Sobe Reef. Yan po yung itsura niya na ngayon. October 2022 image. Ito yung sinasabi, mga kababayan, ng ating Philippine Navy na fully functional na, mga kababayan, na military base ng China. Ang tawag niyan sa atin, bahura ng Samura. Ito po yung nakuha natin na image dated February 13, 2022 pa. Sobe Reef, West Philippine Sea. So sabi dito sa balita po ng Philippine Star, China operating fully functional military base on Sobe Reef. Sabi po ng ating Philippine Navy, no let up in China's creeping invasion dito po sa South China Sea. Navy looking out for reclamation. Nakita ninyo, mga kababayan, yung damage na ginawa ng previous administration sa maling foreign policy na dumikit tayo ng dumikit sa China. Kinaibigan natin, ignoring po yung kanilang panlalamang dito po sa ating territory in the South China Sea. Nanahimik po si Mao Diggs, binarkada ni Xi Jinping, non-intention pala sa kanyang pakikipagbarkada sa ating dating Pangulong Digong ay manako po. Creeping invasion yung kanila pong ginawa. Kaya sabi ko sa inyo, napaka-importante yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon na pilit po sinisira ng mga taga-nausog ng kampo ng mga Duterte, ni Duterte, mga kababayan, dating Pangulong Digong, na ginagamit po yung issue sa pulburon para siraan po yung ating Pangulo at iluklok po si Inday. Kasi po, ang gusto ng China, mga kababayan, friendly sa kanila yung leader ng ating bansa para maipagpatuloy nila ang pagsasamantala sa atin. So, with this developments, mga kababayan, maintindihan ninyo kung bakit nag-intensify sila ng paninira sa ating administrasyong Bongbong Marcos sa isyu ng bangag-bangag, pulburon-pulburon. Konektado po dito sa isyu ng West Philippine Sea, mga kababayan. Madaling sabi, diversionary tactics ang ginagawa po ng China using yung kanilang mga minions dito sa ating bansa para buwelo sila sa kanilang tinatawag na creeping invasion. Nakabantay na po yung ating forces, yung ating military. Kaya nga po ito, ibinulgar ngayon ng ating Philippine Navy. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy ang pakikipag-usap po sa ating mga allies. The other day nga po, kausap niya yung German Foreign Minister, Defense Minister yata. Tama po, Defense Minister po. Si German Defense Minister Boris Pistorius para sa nagpirmahan po ng Defense Pact sa ating bansa po. Yan Philippines and Germany committed to signing a defense cooperation arrangement this year, vowing to stand for the international rules-based order in the Indo-Pacific region at a time of increasing tensions between Manila and Beijing in the West Philippine Sea. Tapos nagsagawa din tayo, mga kababayan, ng military exercises with Japan. Philippines-Japan militaries hold first joint exercises in South China Sea. Pati yung Vietnam, mga kababayan, Coast Guard, in-engage na rin po natin. Vietnam Coast Guard ship now in Manila for a 5-day visit. Other than, siyempre, mga kababayan, yung ating treaty
with America and with our EDCA. Kaya galit na galit po yung China sa ginagawa po ng ating gobyerno. Patuloy na sinisiraan po ang mga policies ng ating gobyerno in engaging our allies, accusing the president ng mga minions nila dito, mga pro-China politicians, accusing the president of using pulburon. Bangag daw po, kinakaladkad tayo ang Pilipinas sa gira. Paano hindi po tayo ready po dito? Tuloy-tuloy daw yung creeping invasion na ginagawa po ng China dito sa West Philippine Sea. So we really have to unite sa pagsuporta mga kababayan sa ating policy, sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang ginagawa po ng China, divide and conquer. Yung mga minions po ni Maldives, mga DDS vloggers, tahimik po sa issue dito mga kababayan. Basta ang issue nila, pulburon. Pagdating dito po sa issue ng West Philippine Sea, yung mismong gusto nilang maging Pangulo, si Inday, no comment. Ito po nangyari, tumindi yung kanila pong creeping invasion. Panahon ni Digong. Ito po, Subi Reef, West Philippine Sea. February 13, 2022, ito na yung image na na-capture po. Panahon ng administrasyon ni Digong, mga kababayan. Kaya sabi rito po ng Philippine Navy natin, yung China niya runs a fully functional military base dito sa Subi Reef or Samora Reef after years of unimpeded construction of military facilities. Yan po yung ibinulgar ni kahapon ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng ating Philippine Navy sa West Philippine Sea. Natapos na anya nila, nakumpleto na nila ang construction ng huge military structures, airstrips, and storage facilities in the future, which is located outside the Philippine Exclusive Economic Zone but part of Pag-asa Islands, 12 nautical mile territorial sea. So parte siya, nasa loob siya mismo ng 12 nautical mile ng ating Pag-asa Island territorial sea. So sabi po ni Trinidad, it is safe to assume anya that they have continued their maintenance and expansion little by little. As it is right now, it is fully functional military base with naval and air force capabilities. Dagdag pa mga kababayan ni Trinidad na itong mga military structures dyan sa Subi Reef are not ordinary facilities, as the Philippine Navy has spotted huge storage facilities niya. May nakita niya kami na napakalaking storage facilities na tingin namin doon nakaimbak yung mga fuels nila and weapons. Chinese naval forces, Chinese maritime militia, and Chinese Coast Guard vessels have been spotted entering the island based sa monitoring po ng Philippine Navy. Yan yung sabi po ni Trinidad. No let up niya in China's creeping invasion dito sa South China Sea. So sabi niya, up until 2013 niya, China has reclaimed a total of 3,000 hectares of area dyan sa South China Sea, including those within the Philippine Exclusive Economic Zone. Yung mga major bases anya nila, Subi, Mischief, Johnson are already militarized. Mayroon sila doon na airstrips, may harbor sila for harbors for warships. There are structures anya on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military grade communications equipment. We monitor the presence of construction vehicles, heavy equipment vehicles in the putting up of more structures on Subi Reef. So tuloy-tuloy po yung kanilang reclamation activities habang ginugulo nila ang ating politika rito sa pamamagitan mga kababayan ng kanilang mga minions, mga pro-China politicians, and yung mga propagandista nila mga kababayan. Ngayon, nang tanungin siya ng media, ano anya ito? Is this a creeping invasion? Sagot po ni Trinidad, yes anya. At ito'y nagsimula niya since 1992. Since we started noticing Chinese markers in the expanse ng West Philippine Sea in the South China Sea.
For his part, sabi naman po ni Supreme Court, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, yung joint patrols niya with like-minded states proved to be the strongest enforcement of Philippine sovereignty and legal maritime claims in the West Philippine Sea. So sang-ayon po si Carpio sa policy na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nanindigan ng ganito. Kaya pilit pong sinisiraan ng mga minions ng China dito po sa ating bansa. Huwag tayo pong papayag. Sabi ko nga po mga kababayan, labanan natin po ang mga propaganda nila sa pamamagitan po ng pag-support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga minions po na mga Duterte, kukunti man lang po sila. Huwag tayo pong papayag na mangibabaw yung kanilang pag-iingay. 16% lang yung support nila po. 36% based on Okta survey ang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong. Huwag tayong papayag na lunurin ang ating boses, ang ating paninindigan po ng mga pag-iingay nitong mga nausog. Tama po? Suplahin ninyo po na suplahin sa social media. Infested po kasi yung social media ng mga fake news peddlers po ng China. Alam na po ninyo, mga kababayan, kung sino sila. So hindi man po nagpapabaya yung ating Philippine Navy. Ini-expose nila yung mga activities ng China. Habang yung ating yung ating national government through the Department of Foreign Affairs, ginagawa yung mga hakbang para sa tinatawag na rules-based actions. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng mga nausog na gusto nating makipaggira. Gusto natin po daanin po sa diplomasya yung tinatawag nga pong international-based order. So based dito po sa updates ng balita, the Philippine Navy deployed ships in Sabina Shoal to prevent reclamation by the Chinese while extensively monitoring the construction activity doon po sa Sobe Reef. So sabi po ni Trinidad, yung ating Navy at Coast Guard had already stepped up their monitoring of the Chinese due to suspicious movements in the area of Sabina Shoal. So yung mga barko natin, mga kababayan, minobilize siya to closely track Chinese maneuvers following the discovery of crushed corals sa vicinity po ng shoal. So other than yung monster ship ng China na naka-anchor na doon since July 30, yung Navy had monitored the presence of Chinese survey vessels crisscrossing Sabina Shoal. Galing niya yon na survey vessel nila sa Mischief Reef, a military garrison erected by the Chinese simula pa noong 1995. So sabi ni Trinidad, our way forward niya is to bring this to the international community because this is part of the arbitral tribunal ruling. If we attempt to physically stop the construction, it could turn into a conflict. So, makikita ninyo, ang policy ng ating gobyerno po, hindi para gatungan yung conflict, kundi gawin yung legal na pamamaraan. Patunay po na wala tayong intensyon na makipaggira tulad ng pinapalagana po ng mga nausog. Walang katotohanan yung kanilang mga propaganda na sinasabi nila, bangag kasi yung ating Pangulo. Kaya nire-risk niya yung ating bansa sa isang military conflict. Hindi po yun totoo, mga kababayan. Malinaw itong statement na pinalabas ni Trinidad. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Dumami na po yung mga foreigners, so mga taga-Denmark po sila. Di ba? Yan, mga kababayan, yung aming mga pogi
na mga tawag dito, mga clients, umaarte-arte sila. Oh. Ito naman po, mga British tourist sila. Ito, Indian National. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries niyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. God bless.